Alam niyo, nakakatawa kasi yung lahat ng mga tao na madaanan ko dito, babatiin ko ng good morning, tuwan-tuwa sila. Kahit naman ako, di ba? Kahit hindi mo kakilala, pampag-good vibes yun eh. Lalo ngayon, agang-aga. Yan. So, ang mga nadaanan kong marami dito is yung mga naglilinis nga ng kalsada kasi yung mga damo, mga puno, nakaano na sa kuryente. Ayan, kita nyo naman ang dami-dami na dumadaan dito papunta doon sa tulay nga na yun. So, ayun, they are making sure na maganda tong lugar nila habang dumadaan yung mga dumadayo at pumupunta doon sa bago naming tulay na Katandala Bridge. Ayan. Sabi ko maaga akong aalis bago magliwanag, aalis na ako. Kaso sumakit na naman yung sikmura ko, so ayun, pero hindi po pwedeng hindi ako tutuloy ngayon kasi schedule ko talaga to. Yung pag-walking ko papunta dun sa pupuntahan ko, pero makikita nyo mamaya ako saan ako pupunta. So eto, naglalakad ako, nandito pa rin ako sa barangay namin. So, ayan, inaabot na ako ngayon ng pagtaas ng araw. Ayan, sumisinag na siya. Ayan, ang ganda ng sikat ng araw. Kaya hindi ako makatakbo kasi ayan, may mga nakakasalubong tayo na mga aso. Baka makipagkarera sa akin. Pero malapit na ako sa boundary. Lapit na ng konti. Hapon parang plano ko na magmotor papunta doon. Tapos doon na lang tumakbo mismo sa bridge na pupuntahan ko. Kaso tama yung naging decision ko. Hindi ko dalhin yung motor ko ngayon. Kita nyo kung bakit. Wait lang. Kasi kakalinis lang ng motor ko. Tapos ito yung dadaanan. Kahit ilang araw na hindi umulan, basta kahit isang beses lang na umulan, umuputik talaga dito. Ayan, kawawa naman yung sasakyan ko. Ayan, ito lang yung part ng rough road dito. Pero banda doon, okay na siya hanggang doon sa bridge. So, time check, 6:08. Alas 6 pasado na ng umaga, hindi pa ako nakakalabas dito sa kalsada na to. Ayan, ang ganda-ganda ng sikat ng araw. See that? Kita niya, ang sipag ng bata, ang nagpapastag ng baka. Lakad lang ginagawa ko pero pinapawisan din naman ako. Alam niyo, nakakatawa habang naglalakad ako dito. Nakita ko ang daming poultry farm dito. Hindi ko lang kasi mag-video, baka may makakita. Napagalitan tayo ng may-ari. Ayan. Nakakasalubong ako nag-jogging din siguro. Buti pa sila, may kasama. Ako nag-iisa. Sana all. Takbo ako saglit kasi sa tingin ko wala namang mga aso dito.
Ayun, medyo natatanaw ko na yung palabas. Yung palabas ng kalsadang to, natatanaw ko na. Alam nyo kung mag-walking kayo, advice ko, maganda rito kasi wala maraming sasakyan. Tapos, kahit medyo tumataas na yung araw, hindi siya ganun kainit kasi ang daming puno dito sa paligid. Ayan. And safe kayo dito. Kahit mag-isa kayong mag-walking, mag-jogging. And dito sa area na to, so may mga bahay-bahay na dito. Mga rest house siguro to. I don't know. I'm not sure. Kabilang barangay na kasi to. Pero ang ganda ng daan. Ang pangit lang talaga kanina is yung basa doon. Yung maputik. Pero the rest, ang ganda na to hanggang doon sa pupuntahan ko. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging development ng lugar. Kasi medyo matagal din ako nawala dito. Pero I think hanggang ngayon, ongoing yung construction niya. But at least, malaking improvement, malaking tulong. Kaya we will see later. Ayan, may makikita tayo na karatula dito. So, right and left. Pupunta tayo dito sa right. Okay? Nagulat naman ako dun, no? Sa paglabas nyo, ito yung paligid na makikita nyo. Ayan. Isa ding farm yan. But, hindi ko alam kung sinong may-ari. I think kanila na din tong katapat. So, yan, may mga native chicken. Okay, for sale. Dito pala yun, sa Alberts. And, ayan, may mga bantay dyan. Okay. Tapos siya na makikita niya. Dalawa ka na ganyan. Okay, so pinapasyal ko lang po kayo ng konti dito sa lugar na to. Kahit na marami na nakakaalam nito, lalo mga taga rito sa Ibaan, but the rest, ayan, subaybayan nyo lang po ang aking paglalakad. Medyo hinihingal na lola nyo. Tapos yan, may namit akong dalagang baby. Ay, dalaga ba yan? I don't know kung yung size niya is ano na siya, adult na or baby pa. Pero nag-iisa-isa siya, oh. Gusto niya makipag-walking sa akin. Kendeng. Good morning! And then na rin dito kasi kung mapapansin nyo yung mga street lights, mga bago na siya, solar na siya. Yan. Kaya kahit gabi, hindi kayo at may dala kayong sasakyan or naglalaro. So ayan, natatanaw ko na yung tulay. Pero hindi pa to yung bridge na talagang pupuntahan natin. So nandito po ako ngayon sa boundary ng Dayapan at Balanga. Ayan. So yan, medyo mainit na po. Kailangan na nating magsuot ng protection. Ganda talaga na sikat ng araw. Ay, di sabi ko nga, pagdating ko doon ako maraming matatagpuan doon. Maganin ho, ngayong oras itanghali na ka na. Ala, paano ga hindi tatanghali ako, may hindi tumakbot, nilakad ko lang sa daming asaw doon sa amin. Ako'y nag-shortcut na nga din eh. So yun, nadaanan ko yung mag-asawa ni Pangula ng Balanga. Si Barangay Kapitana. Nag-aalas ng mga puno na nakaano sa kuryente. Kasi sipag. Ako naman ay nag-aahon din ngayon. Diyos ko, tulay pa rin yun eh. Kadami palang tulay din. Katagal ko ng taga rin eh. Hindi ko matandaan eh. Palibasa, pagka nadaan ako dito ay nakamotor. First time kong dumaan dito na naglalakad ako.
Sabi sa akin, tanghali na daw ako. For sure, makarami ng tao dun sa Katandala Bridge. Well, anyway, hindi naman tayo nagmamandali. Kung dumating ako doon na wala na sila, it's okay. At least solo ko yung tulay. So, ayun, narating ko na din yung labasan. So, dito sa kanto na to, yung right way, or yung kanan, is papunta sa bayan. And then tayo po ay dito sa kaliwa. Mahaba-haba pa po ang aking lalakbayin bago ako makarating doon sa aking pupuntahan. Napaka-busy na po ng street na to. So, ayan, ang dami na ng mga sasakyan, ang dami na ng mga tao. Hindi ko alam kung itong mga kababaihang ito is ang galing, baka ito doon na nga galing sa tulay. Hindi ako sure. Parang kilala ko na rin mga naglalakad na rin. Sabi ko, not kayo iyan, malayo pa lang. Alam ko na ang lakad. Talagang nalate ako, ako'y naghahanap ng makakasama Hi! Papunta pa lang ako, hindi pwede hindi ako makakarating doon. Nagdaya na. Sige, bye. Hindi naman ako nagmamadali. Galing ka pa sa atin? Oo. Ay, malayo-layo. Oh, diba? Sabi ko sa inyo, kilala ko yung mga ladies na yun mga taga sa amin. Yung mga estariray. So, nag-walking din sila dito. Hindi ko lang natanong exactly kung galing na sila dun sa tulay. Kita nyo yan ang aga nila. Ako kahapon pa akong hanap ng makakasabay. So, kahit nag-iisa ako, didiretso pa din ako. Ayun. Sa totoo lang, ang daming ng grupo na nakasalubong ko. So, hindi ko lang ma-videohan kasi ang hirap at wala naman tayong permiso para makapture ko sila sa aking video. Tapos, eto, may kasalubong ulit ako video ko ng maagap para hindi na ako yung permiso sa kanila. So, yan, another group yan galing doon sa bridge for sure. So, marami na ako dito sa barangay hall ng Balanga. So, right after this, konting lakad na lang, anda na ako sa aking pupuntahan. Yung barangay hall ng Balanga, nalampasan ko na siya. Tapos, may mga lumiang tayata dito, mga nag-aalmusal sila. Alam niyo, nakakatawa kasi yung lahat ng mga tao na madaanan ko dito, babatiin ko ng good morning, tuwan-tuwa sila. Kahit naman ako, diba? Kahit hindi mo kakilala, pampag-good vibes yun lalo ngayon, agang-aga. Yan. So, ang mga nadaanan kong marami dito is yung mga naglilinis nga ng kalsada kasi yung mga damo, mga puno, nakaano na sa kuryente. Ayan, kita nyo naman ang dami-dami na dumadaan dito papunta doon sa tulay nga na yun. So, ayun, they are making sure na maganda tong lugar nila habang dumadaan yung mga dumadayo at pumupunta doon sa bago naming tulay na Katandala Bridge. Ayan. So, pagdating nyo sa part na to, ganito pa pala kaliit yung daan. Pero yung way from here, papuntang bayan, ano na siya, niro-road widening na. So, ito yun. Ito pa yung luma na kalsada. So, yung road widening na ginagawa, I think is manggagaling dito sa bridge and then sa lubong from bayan and from here. At tignan po yung gagawin pagpapaluwang nitong kalsada. So, ang luwang. Parang tas itong other side for sure lalagyan din ng ganito.
Kaya magiging malawak itong daan. Kasi itong daan namin na to is diretso siya. Di ba, labas niya Taysan, tapos papuntang Lubo. Ayun. So, look how wide this will be. Maalwan pa sa akin ngayon kasi naglulusong pa lang ako. Ayan. Ito. And this is the other side. Ayan. So, 3 grupo yung nakasalubong ko na sabi nila kung yung iba daw siguro at may mga tricycle na naghihintay dito, sisitan na lang ng tricycle kasi ang hirap daw umahon. Ay! Hindi ko alam kung ma-excite ba ako o matatakot ako kasi mag-isa lang ako, walang hihila sa akin. Ayan. Yun yung taas. And then, ito yung lusong. Para namang sa tingin ko is kaya naman siyang ahunin ng motor ko. Oo. Kahit hindi tayo ganun kagaling magmotor, kaya namang ahunin. Basta dahan-dahan lang. Ayan. So, this is the start. So, ito po yung paligid. Ito yung paligid na ginawang construction dito. So, tinabas yung lupa. Ayan, so titingnan natin kung paano tayo bababa dun. Maybe pagbaba is okay. Diba? Ayan, may mga nakasalubong ako doon, sabi, kala daw nila, hindi sila makakaahon. Pero kayang-kaya yan. Eto, may mga kasalubong pa uli ako dito na umaahon. We will see pagdating doon kung ano ba itsura. Okay, so sa mga dadaan dito, super safe naman siya. Although yung slope niya is matarik talaga, and then yan may curve doon sa bandang baba na yon. May signage naman dito, so ayan, may mga paalaala sa mga dadaan dito. Sundin nyo lang yung mga paalaala na yan. Tapos may kasalubong ako na isang nanay, o biruin nyo, diba, kinakaya nga niyang umahon, tayo pa ba yung hindi makaahon, diba? So ayun yung tricycle. Abangan natin mamaya kung gaano ka tarik niyan. So, ayan na. Ito na yung matarik na curve. So, dahan-dahan tayo. Hindi ko matandaan nung una kung saan ba ito yung daan dati. Kung saan siya lumiko. Kung alin mismo yun. Parang dito sa right side. Dito na siya bumaba. Pag ganun, oh. Pag ganun. Pag ganun. Tapos, ahon doon, papaganon. Tapos, yung ginawang tulay, ano bang construction na to? Ayan, siya. Maganda naman. Ganda naman ang tanawin din eh. Ayun, kita nyo ba yan? Kita nyo na ba yan tulay na yan? Yan, doon tayo pupunta. So, mahaba-haba pang lakarin to. Let's go! So, ito yun. Bumababa na ako dito. And then, doon tayo pupunta sa tulay. May mga ilang mga tao doon na parang sa tingin ko ay yun, nagsa-sightseeing din. Ayan, kasi dati yung daan is dito, dyan sa baba na yan. Tapos, aahon yan papunta doon. So, ang ginawa, itong tulay na to is yung mataas na bahagi, yun na yung pinagdugtong. Hindi na bababa dito sa ilog. Ito yung tinatawag na malaking ilog ng Ibaan. Tapos yung mga barangay doon, yun yung tinatawag na kabilang ilog. Ayan. So yun, nakalain nyo. Nakarating ako dito na mag-isa. So, andito na ako. Dito ako sa side daan. Kasi daan ang sasakyan yung sa gitna. Okay, I'm here. Nandito na tayo sa mismong tulay. So, yung sinasabi ko before is yung daan, ayan, yan sa baba na yon, yung kalsada na yon sa baba, ganyan yon, ganyan kababa. Tapos ikot doon sa part na yon, tas ahon doon sa kabila na yon, doon sa may kulay blue na yon, hanggang yung kalsada na yon, yun pataas doon, paakyat doon. So ganun siya kadelikado. Actually, maraming na-aksidente dito before. So yan.
So, yan. Nandito na po ako ngayon sa Catandala Bridge. So, nag-iisa lang akong pumunta rito. Wala taga-capture, wala taga-video, wala taga-picture. So, ako na lang magpipicture sa sarili ko, di ba? Yan. Nakakatuwa naman. Thank you, Lord. Malakas pa rin talaga ang ating katawan. Makikita ko yung part dito na parang balcony. Magkabilang side yan. O so siguro ito na yung inilaan nila para tambayan ng mga gustong pumunta dito, mag-sightseeing, di ba? Or pahingahan, ayan. So ito yon. Ito yung part na yon. Ang ganda naman. Ayan. Kung lalagyan ito ng mga konting mga disenyo pa at mga kung ano-ano pa. Lalo kapag ka nalagyan ito ng ilaw. So, maganda to. Ayan, o, diba? Ang laking bagay na nagkaroon tayo ng, or nagawa na tong tulay na to kasi sobrang tagal na nito. Dekada nang ipinag-intay ng mga tao dito para makonstruct ito. So, yan yun. Yung sinasabi ko na daan before. Kitang-kita dito. Ayan. Tapos aakyat ka dyan. Pag ganyan yan eh. Tapos sobrang tarik na yung pag-ahon mo dun sa kabilang side na yan. Parang masarap pa rin umahon dun sa kabila na yun. I don't know kung kakayanin ko pa. So yun yung papuntang Catandala, Mabalor and Panghayaan. Yung tatlong barangay ng ibaan dito sa kabila ng ilog. And then the rest is Panghayaan na ng Taysan. So paglabas mo dun is Panghayaan ng Taysan tapos Pag-asa. And then kapag paglabas mo dun tapos kumaliwa ka is papuntang bayan ng Taysan at yun namang kanan is papuntang Lubo. So napakagandang access nitong tulay na to, itong pagkakakonstruct ng tulay na to sa mga may hanap buhay, sa mga pumapasok ng paaralan kasi dirin mo yun, ang layo-layo nun, di ba? Lubo. O tapos ito, ang ganda-ganda na nung daan, ang ganda na ng tulay, ang ganda na nung access. So thanks God at meron na tayong ganito ngayon. Yan o. O, diba? Ang ganda na ng access. Ayan. So, pagbalik ko, hindi ko lang alam kung sa bayan ako dadaan para makita na yung construction ng kalsada, yung road widening. Pero siguro sa ibang araw ko na pupuntahan yun. Kasi ngayon, doon na uli ako dadaan sa dinaanan ko kanina kasi yun yung malapit. Yun yung pinaka-shortcut. So, ito naman yung kabilang side. Abay, kayo palang magjowa yan. Tanghali na din kaya na. Kayo din i-video ko ha. Ako'y tanghali na din eh. Ako lang mag-isa. So, yan po si Sir O, taga Santa Rosa, Laguna. So, dumayo siya dito sa atin. Oo. Anong pangalan ng ano mo? Ito ma'am. Asa na? Burga Studio. Aha, okay. Ayun, siya pala isang vlogger na taga Santa Rosa. Ayan siya, oh. Si Porca Studio. Yun siya. So, ganun na kalawak yung nararating nitong ating Catandala Bridge. So, ayan, mag-utay-utay na ako na maglakad pabalik. Tingnan natin kung kaya kong ahonin yung nilusong ko kanina. Napakahabang ahonin nito. Pero yung nakasalubong ko kanina na si nanay, kalahin mo yun.
Diba? Na kaya niyang umahon dyan. Tayo pa ba hindi makakaahon? So, ayan. I'm leaving na. Iiwanan ko na muna tong tulay na to. Mag-start na ako na umahon dito. Ayan. Medyo dumadami na yung mga sasakyan. And ang ganda ng pagpunta ko dito ngayon kasi hindi siya mainit. Kanina lang yung mismong pagsikat ng araw. Yun lang yung naramdaman natin kanina. Pero ngayon, sobrang lilim. Kasi maganda, maaliwalas. Hindi siya ganun kainit. Nakabaas pa naman ako. Yan. Nakabuo pa naman tayo ng suot. Kasi purpose ko talaga is magpapawis kahit lakad-lakad lang. Ayan, nagsisimula na akong humingal. Umaahon na tayo. Ayan. Hinahabo ko. Hingal eh. So, ito medyo mahaba-haba pang ahonin. Ang lilom niya, nakakatuwa. Ang lilom. So, yun guys, nandito na ako sa taas. Na-survive ko siya. Hindi naman pala siya ganun kahirap umahon. Nandito na ako sa ibabaw. So dito, napakainit na. Yan, ako ipauwi na. Din na uli ako dumaan. Walas tayo, lakad pa paron, ilakad ulit pa paron. Titignan kung saan makaka-about. Narinig nasakit na mga binte, nasakit na mga kalamnan ng hita at binte. Titignan ang lakas ng inyong lolang layas. Palayas-layas baga. So, eto, nasa boundary na uli ako ng Dayapan at Matala. Klase makakasurvive. Kaunting kembot na lang nasa amin na. So, salamat naman. Pagdating ko dito is napakalilom. And then, sumisimoy naman yung hangin. Kaya, iba-iba. Hindi ganun kainit. Pero nakakapagod. Sobrang sakit na pa ako. Sana hindi paltos. So, yun, sakto 9:15. Dumating ako din sa bahay. Pagod. Namanggabok ng aking suot na salwal.